itong taong to, hindi talaga leader. Kasi ang sinabi niya noon, oo, nakakahiya nga kasi yung mga tao ko nag-fail. Pero wala pong nagawa ang ating PBBM. Isipin ninyo kapag tuluyan yung ginalit ang Duterte at ganyang kalakas ang appeal sa taong bayan, talaga magkakagulo tayo. And so, ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi kayang maipalibing ng pinsan nito na naging presidente na si Fidel Valdez Ramos ay kayang panindigan ng isang Rodrigo Duterte. Attorney Trixie Cruz Angeles sinabi ang mga bagay na iba kay former President Rodrigo Roa Duterte. Sinabi din nito ang magaling na pamamahala nito sa Pilipinas. Isang mahusay na leader at pinapakita talaga nito ang nangyayari sa bansa. Sinabi din ni attorney ang pinagkaiba ni President Bongbong Marcos at former President Rodrigo Duterte. Matapang at may malasakit sa bawat Pilipino. Kinuwento din nito ang pagiging mahigpit nito sa mga kawani ng gobyerno at gumawa ng isang programa para ma-update ang mga tao base sa issue or mga nangyayari. Dumako naman tayo sa isang sinabi ni Ka-Eric kay President Duterte. Ang pagiging matapang na leader na di natatakot sa kahit anong problema ng bayan. Sinabi din ang tanging presidente na nagpalibing sa sinasabing diktador daw noong EDSA si late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sinasabi nito ang pagiging hands-on ni President Duterte. Kinuwento din nito ang naging kaibigan ni former President Duterte sa karatig bansa tulad ni Japan Minister Abe at si Russia President Putin maging si China Xi Jinping ay naging kaibigan din nito sa panunungkulan sa loob ng 6 na taon. Makarisma at may isang salitang presidente na nagpabilib kay Ka-Eric. At kay spokesperson Attorney Harry Roque. Nagkwento din sa magaling na leader ni President Duterte at kung paano niya inayos ang Pilipinas sa pagiging kamay na bakal nito kahit sa mga drug lord ay di umubra sa kanyang political will. Dahil dito marami siyang nagawa sa panahon niya sa gobyerno, isa na dito ang build at ilang project na pinagpatuloy nito. At nagbigay warning na din si Attorney Harry Roque sa kumalaban sa mga Duterte ay hindi mananalo sa eleksyon dahil mataas pa din umano ang ratings nito sa kahit anong survey mapa senator man o sa vice president. Tunghayan pa natin mga ka-solid peak news ang ilang Duterte magic tarak, let's go. Ito sabi ni Sephiroth Crescent, si Duque sobrang lakas kay PRRD dati. Oo, at tuloy-tuloy yung criticism namin na kahit hanggang ngayon. Feeling ko balakid talaga yung dating health secretary dun sa dating administrasyon. Gayunpaman, kahit may Duque, yung dating administrasyon, ramdam na ramdam pa rin natin noon yung care at na nanggagaling dun sa dating Pangulo. The fact nga na sumasagot siya sa mga issue, malaking bagay yun eh. At binigyan pa niya ng pagkakataon itong si Duque na sagutin yung mga criticism on air and live. So nakita din natin na itong taong to, hindi talaga leader. Kasi ang sinabi niya noon, oo, nakakahiya nga kasi yung mga tao ko nag-fail. O, ang sabi ni Presidente Duterte sa kanya, yung mga hindi kasi binabayaran yung ibang healthcare workers. Ang sabi ng Presidente sa kanya, ba't di mo sibakin? O, ano yung mga accomplishments? Meron ng humirit na travel more, ganyan. What about yung accomplishments ng Kongreso? Meron ba kayo? Sabi ni James, tsaka si Digong noon sumasagot sa tao, may people's talk noon. Ngayon, ayaw ni BBM sumagot. Style niya talaga. Ang problema, okay lang kasi kung style yon. At ito yung paraan niya. Ganun talaga yung leadership niya. Ang problema, nananawagan na ang taong bayan para sa kanyang leadership. Ang problema, nananawagan na ng impormasyon ang taong bayan. Kung mali tayo at sa ating impression, okay, kung hindi totoo na walang nagagawa yung administrasyon, asa na ang accomplishments nyo? Hindi naman siguro mahirap magkwenta, di ba? Pero get ready din dapat sila dahil kung yung mga accomplishments nila ay katulad ng sinasabi ng ating DOT na wow, naka 4 million tayo or 5 million na tourists. Hindi naman nila binabanggit nga nakalahati no na OFW na nagbalik bayan. Okay, this admin should be reminded that much of actual foreign investment coming in can be attributed to the Duterte admin efforts. Totoo yan. Kasi malinaw yung kanyang negative list. O, para dun sa mga loyalista na hindi pa, how do you call this? Na hindi pa updated. Okay?
Malinaw kasi yung negative list ni Duterte. Kaya alam na alam ng mga foreign investors kung ano pwede at ano hindi. At hindi nagpapakalat ng fake news na lahat ng foreign investments ay 60-40 lang. Gagalak po tayo kasi akala ata ng mga kalaban ng mga Duterte, laos na si Presidente Duterte. Huy, kayo mga nag-aambisyon na maging presidente na sa tingin nyo, wala ng magic ang Duterte, no? Gumising po kayo sa katotohanan na hindi pa nga deklaradong kandidato ang Presidente Duterte, nangunguna na ngayon sa mga surveys, no? Isipin ninyo kapag tuluyan yung ginalit ang Duterte at ganyang kalakas ang appeal sa taong bayan, talaga magkakagulo tayo. So I would suggest, bumalik po kayo sa drawing board at suyuin na lang ang dating presidente para sa kanyang suporta kaysa labanan. Mas malaki pa po ang tsansa ninyo na maging matagumpay kahit ano man natatakbuhin ninyo, kung senador ban or presidente. Well, ang importante dyan, lalo na siya'y nangunguna, no? Pinapatunayan na nandyan pa rin ang Duterte magic. In fact, tingin ko, lalong lumakas ang Duterte magic kasi nagkakaroon ng comparison doon sa panahon ni dating Presidente Duterte at yung panahon ngayon. No? At sa tingin ko, ang napapansin talaga ng mga taong bayan, naging mahina na tayo sa ating response pagdating sa problema sa droga at saka sa peace and order. No? So, nagkakaroon kayo rin ng comparison. Nagkakaroon din ng comparison kung gano'ng kahirap ang buhay ng mga panahon ni Duterte at panahon ngayon. At talaga naman mukhang mas mahirap ang buhay ngayon dahil hindi naman tumaas ng 700 pesos a kilo ang sibuyas ng panahon ni Presidente Duterte at hindi rin tumaas sa 50 pesos ngayon ang pinakamurang bigas. No? So, inevitable naman po yan na talagang ikukumpira ang mga performance ng mga namumuno at syempre, babalikan ng taong bayan kung ano yung mga pangakong ginawa rin ni PBBM nung nakalipas na eleksyon. Kasama na dyan yung 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas na hanggang ngayon po ay naging mailap. Well, sa tingin ko po, talagang naririto na ang ICC. At nagkaroon po kasi ako ng impormasyon na nagbago talaga ang ihip ng hangin dahil na-chismis na nakipag-usap daw sa ilang mga general ang ating dating presidente at dahil dito ay nagkaroon ng presepsyon na baka sumusuporta siya sa DSTAB. No? At dahil dito, ang ganti daw ay makikipagtulungan sa ICC at kasama na sa pagtutulungan dyan yung pagsuserve ng warrant of arrest kung magkakaroon nga ng warrant of arrest. Pero sa akin, wala po katotohanan sa tingin ko sa aking pagkakakilala kay dating Presidente Duterte na siya ay magiging kabahagi ng kahit anong destabilization. Unang-una, dating piskal po yan. Ang mga piskal talagang nasa isip nila, no? Pinukpok sa kanilang pag-iisip na kinakailangan sumunod sa batas dahil ang naging trabaho nila bilang piskal ay litisin ang mga lumalabag sa batas kasama na yung mga subversibo at mag-advocate ng rebellion at kudita. No? Pangalawa, abogadong presidente. Pangatlo, siya po ay naging presidente at ama ng vice president. Kapag nagkaroon kasi ng destabilization po, apektado rin ng vice president dahil kapag nagkaroon ng kudita, di wala na po ang saligang batas. Bali, wala na rin yung mandato na binigay sa sarili niyang anak na si Vice President Sara Duterte. No? So, imposible po na sumuporta si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kahit anong distab dahil apektado ang sarili niyang anak. That is a reality. So, sa tingin ko, mali po yung basihan kung bakit nagbago ang ihip ng hangin at ang aking warning lang, magagamit din po yung ICC na yan sa mga nakaupong presidente. Pero sa aking ay sa isang Pilipino na sa list of counsel ng ICC, kahit ano pang mangyari, wala nang jurisdiksyon ng hukuman dito sa tinatawag na war on drugs, wala nang jurisdiksyon ng Pilipinas kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at po pwede lang magkaroon ng jurisdiksyon ng ICC kung babalik tayo bilang miyembro uli ng ICC doon sa mga nanunungkulan ngayon at sa mga darating pang mga panahon. Well, ang pinaka nakakalungkot ay yung pagtuloy na pagbiyak ng UNITEAM. Hindi ko naman po masisisi ang ating VP Sara kung tuluyan na mabibiyak yan kasi after all, ang kanyang budget ang pinaghimasukan na unprecedented sa kasaysayan natin na kung sino pa ang kakamping Vice President, yun pa ang pinagdiskitehan na budget. So malungkot po talaga yan. Pangalawa po, ito po taon ng isang mga pangakong hindi naibigay sa taong bayan. Wala po sa amin ng mga nangangampanya kami ng panahon ng eleksyon na nagsabi kay Presidente PBBM na mangako siya ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Wala pong kahit sino sa amin na nagbigay ng ganyang mungkahi. Nanggaling po sa kanya yan. Pero siyempre, susukati ng taong bayan ang nagawa ni PBBM sa pagkukumpira kung anong pangako. At nakita po natin ang pinaka-importanting pangako ay maila pa rin hanggang ngayon.
In fact, nakakalungkot po na napilitan na nga ang ating PBBM na magtalaga ng permanent na Secretary of Agriculture matapos ang isang taon, itong buwan ng Nobyembre lamang. Ito po'y pag-amin na hindi na kaya ng pinakamakapangyarihang posisyon sa ating bayan na ibigay ang mas murang presyo ng pagkain sa ating mga mamamayan. So, dismayado po ang taong bayan ng buong akala nila na kapag ang presidente mismo pinakamakapangyarihan ang magpapaktakbo ng DA, yung mga walang ya sa lipunan, mga smugglers, mga hoarders ng bigas, ng asukal at ng sibuyas ay mapananagot, no? At mapapababa ang presyo, pero wala pong nagawa ang ating PBBM. Hindi ko po inaatake ang presidente. It's simply a statement of fact. Dahilan nga po kung bakit nagtalaga na siya ng permanenting Secretary of Agriculture, pero kung maalala niyo pong sinabi niya dati, bibitawan lang niya ang Departamento ng Agrikultura kung nagkaroon na ng structural changes. At kumbaga, it can function even without the President as Secretary of Agriculture. Hindi po nangyari yun dahil wala pong structural changes at all na nangyari. At siyempre, malungkot nasa panlabas na relasyon, lalong lumala ang relasyon ng Pilipinas. In fact, we are now at our worst period in our bilateral relations with China. At hindi ko po akalain na mangyayari ito sa termino ng anak ng presidente na siyang nagsimula muli ng relasyon sa panig ng Pilipinas at ng China. It is a historical irony that Philippine-Chinese relations are at its lowest level during the administration of the son of the Philippine president who started bilateral relations with People's Republic of China. Sir, anong payo po ninyo sa ating mga kababayan who share the same sentiments na yung pong binanggit po ngayon sa mga political dynamics po na nangyari ngayon 2023? Iba sa kanila discourage, kung babasihan mo itong mga comment dito sa ating live stream. Ang akala ata ni Speaker Romualdez na kapag tayo ay nagbibigay ng mga kritisismo na nais nating pabagsakin ang gobyerno ng PBBM, hindi po totoo yan. Tayo lang ang tanging istasyon na kumampi sa kanya. Nung panahon ng eleksyon, lahat ng mga istasyon, kinalaban siya. Kung tayo nagbibigay ng kritisismo, those are constructive criticisms. Dahil nais natin magtagumpay siya. Dahil kapag siya po ay hindi nagtagumpay, parang hindi rin na rin tayo nagtagumpay bilang kaisa-isang istasyon na sumuporta sa kanyang kandidatura. Di ba? So aking payo naman sa taong bayan, wag po tayo mawala ng pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Naniniwala naman po ako na darating ang punto na magigising sa katotohanan si PBBM na gaya ng kanyang sinabi sa panahon ng eleksyon na ang susi para maharap natin na lahat ng pagsubok natin ay nakasalalay sa ating pagkakaisa. Sana mamulat muli ang mata ng ating PBBM na kinakailangan ng pagkakaisa na naging mailap dahil na rin sa gawain ng kanyang mga pinsan. Marami pong mga former general ang nagsalita po hinggil po sa mga nangyayari ngayon at mga produkto po sila ng Philippine Military Academy. Nagsasalita, pumupuna, may mga reminders at mga paalala sa dapat sanang tahak ng administrasyon. Gaano kabigat ito, sir, na komento para po sa mga tagapamahalaan? Ang totoo, aminin natin at hindi. Mula nung nagkaroon ng 1986 People Power Revolution na alam naman natin na suportado ng militar, nagkaroon na po ngayon ng mas malakas na impluensya sa ating politika ang ating kasundaluhan. Tama po na ang mga kasundaluhan dapat profesional, dapat non-partisan, dapat hindi nakikialam sa politika. Pero ang hukbong sandatahan din ang protektor ng ating mga kababayan. At yan po ay inukit na natin sa 1987 Constitution dahil yan naman po talaga ang papel na ginampan nila noong 1986 People Power Revolution. So hindi po natin matatanggal ngayon sa hukbong sandatahan ang kanilang papel bilang protector of the people. Ang aking bantalang sa mga namumuno, kapag nagkaroon po ng banta na pag kinakailangan na ang hukbong sandatahan ay magbigay ng protection muli sa taong bayan, gagawin at gagawin po yan ng ating mga kasundaluhan. Dahil yan po. Well, sana po si PBB, maalala niya kung ano yung pinangako niya, pagkakaisa, na wala na po ngayon. Courtesy of sa kanyang mga pinsan. Sana po panindigan niya yung pangako niya na
gagawin niyang lahat para makamit ang pagkakaisa. Sana naman po, pakinggan niya yung nagbigay sa kanya para tumakbo ng presidente at naging taga-kampanya niya na si VP Sara. Huwag niya sanang tignan ang kalaban si VP Sara at maalala sana niya na kung sino talaga ang naging kakampi niya nung kinuha niya ang mandato ng taong bayan para maging Pangulo. Tatagal ang labanan sa panig ng gobyerno at teroristang CPP-NPA kung merong sensibilidad itong mga teroristang ito. Halos lahat po ng presidente nagkakaroon ng usapin kapayapaan. Pati po si Presidente Duterte, nag-appoint pa nga siya ng mga galing sa hanay nila bilang kabinete, hindi lang matataas na mga opisyalis ng gobyerno. No? Pero talagang ginagamit lang kundilya ang kahit anong usapin para magkaroon ng pagkakataon na mag-regroup, mag-raise ng pondo, para lalo pang lumaban muli sa Republika. Kaya nga po, walang sensibilidad at kung hindi po tayo matututo sa kasaysayan, we are bound to repeat the mistakes of the past. Kaya nga po, mabuti na lang merong isang VP Sara na nanindigan na walang sensibilidad yung mga teroristang yan. At dahil ang sinasabi naman natin ay tuluyan na silang maglalaog parang bula, bakit pa kinakailangan makipag-usap ng kapayapaan? Tapusin na lang sila nang matapos na ang problema dyan sa mga teroristang yan. NPA, pabor sa NPA ng uri ng mga abogado, itong National Union of Patakas Lawyers, na nandito na ang mga initial investigators ng International Criminal Court at in-announce na nila ito, in spite of those, Miss Ina, Brother Franco, hindi po napigilan ang pagmamahal at pagtanggap ng sambayan ng Pilipino kay Rodrigo Duterte. Bakit? Tatlong factors na nakita natin dyan. Hindi po santo o Diyos na walang kasalanan si Rodrigo Duterte bilang tao. Pero in terms of the decisive leadership, in terms of very critical factor ng matatag na pamumuno at ang kanyang paninindigan na ipatupad ng todo-todo ang tamang batas sa mga kriminal, terorista at mga nagwawasak ng ating bayan, minahal siya ng taong bayan. Yes. So that kind of critical factor of strong and decisive leadership na nipakita ni Rodrigo Duterte mula nang siya ay mayor pa at naging presidente siya, yan ang nagbunsod na consistently kahit anong survey ang gagawin mo, very popular at tanggap at mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Number 2, ang kanyang pagmamahal sa bayan. In spite of the fact na iniintriga siya na Maudigs. Sa isang interview sa akin, sabi ko, ano yung Maudigs? Digong pala. Yeah. Mau Chitong tsaka Digong. Ngayon ko na nalaman diba? yun. May mga lumabas kasi. Oo, may mga lumalabas. Photos. In spite of those insults against the President, kay former President Rodrigo Duterte, hindi naniniwala ang taong bayan na ipinagkakanulo at ibinibenta tayo ni Pangulong Duterte sa China sapagkat ang kanyang posisyon ay hindi pabor sa China kundi anti-war, anti-aggression sapagkat pinapangalagaan niyang hindi masalanta ng digmaan na hindi naman dapat kailangang mangyari ang mga bangayan natin sa China. Yun ang kanyang posisyon, kaya kinakausap niya Actually, ang yeah. China. Pinalagan nga ng ating former president yung pagwa-water cannon sa atin, di ba? Pinuna niya yun. Pinuna niya yun. Oo, Hindi maganda yung ginagawa. sabi niya, hindi pwede hindi tayo magprotesta. And during his time, take note, during his time, 400 diplomatic protests were lodged against China. So kung totoo maka-China siya, hindi tayo nagpo-protesta. Ang punto lang naman dyan, ang pagmamahal sa bayan ni Rodrigo Duterte ay ang pagmamahal niya na huwag mapahamak. Ang taong bayan, ang ating puwersa militar at ang ating mga kasundaluhan at ang ating buong bayan ay magkaroon ng maraming kaibigan, hindi maraming kaaway, sapagkat hindi po nakabubuti sa ating bansa ang makipag-away at makipagdigmaan. So mali po at walang isla na nawala o anumang actual territory sa ating bansa. Sa panahon na 6 na taon na naging presidente siya na itinuturo na siya ay maka-China. At naging issue yan ng mga hindi nag-aaral at kulang sa kaalaman ng mga kongresista para sabihin na si Digong ay broker ng China sa Pilipinas. Mali. Pati ang SMNI, inintriga nyo dyan. Number 3 na factor kung bakit very popular siya, nakikita ng taong bayan na kailangan po ang tinatawag na continuity of leadership. Strong and competent, decisive leader ang hinahanap nila. Ang personal or ang personification, ang pagkatao na yan ni Duterte, yan ang hinahanap nila. It's not about the man. Yeah. It's about what he does to the country and what he was able to achieve to bring strong leadership to this republic. Yun po ang dahilan kung bakit minamahal siya ng taong bayan. So thank you. At ang mamamayan po ang naghuhusga, ano pa man ang atake, political propaganda, machinations, and attack
on the real score of how Rodrigo Duterte embraces the interests of the Filipino people, still, ang mamamayang Pilipino ay nagbibigay ng tamang paghatol. At sa tatlong magkasunod na survey, number 1, kung tatakbo siyang senador, anytime in the elections from now, magiging number 1 senator si Rodrigo Duterte. May comment dito, Ka Eric, sabi ni Miss Elisa Puzon, Ka Eric, sama mo si Tatay Digong sa Kongreso. At sabi naman ni Jessie Sesio, sabi niya, mahal ng taong bayan si Tatay Digong dahil naramdaman namin ang kanyang pagmamahal sa bayan. Exactly. Exactly. And this is not a point of comparing Rodrigo Duterte as a former president to the current president, Bongbong Marcos Jr. Ito po ay objective facts. Yeah. Hindi mo po ito mabubura. At matatabunan, Brother Franco, Miss Ina, ang katotohanan that Rodrigo Duterte is still embraced and loved by the people because of the kind of political leadership na nakabatay sa kanyang malakas na paninindigan na manindigan at ipatupad ang batas, labanan ang terorismo, kriminalidad, droga, korupsyon, at gawing matino at maayos ang pamamahala at hindi abusado sa mamamayan. May isa, gano'n, pero siya talagang, alam mo siya yun. Si Duterte, yan, ayaw niya sa droga. Diba, sumikat pa nga yung I hate drugs. Oh my God. Diba, ang dami niyang mga memes noon. Na kahit minsan, parang ginagawa siyang katatawanan, pero diba, sa international, pinakita isa siya sa pinaka... Sinaluduhan siya. Diba sa Forbes maraming magazine ba ito? Kasi, Sa Time magazine. Time Diba? ano ba? Punisher pa nga ang sabi sa kanya ng time na yun. Kasi yung basehan mo dyan sa oras na ikaw ay hangaan ng ibang... Foreign leaders. Yes. Exactly. Expected. Ng ibang pinuno ng ibang bansa. Ay nako, ba't hindi tayo ahanga? Kung si Trump nga Yes. ay hinangaan. Si Putin. Si Putin hinangaan. Si Xi Jinping. Xi Jinping. Kinikilala Ito nga siya. mga powerful leaders Powerful ay leaders believe yan. na believe. Elibs sa ating Pangulo. Elibs. Di ba? Ay, Ibang Frank, sino pa yata? idagdag mo na. Ang former Prime Minister na pinatay sa Japan, si Abe, Yeah. pumunta mismo sa bahay Pumunta niya sa mismo sa Davao. bahay. Oh. Ganon. Diba? Pinuntahan sa Davao. At ang nangyayari ngayon, sila ang parang nagkikita mo, nagsusumamo sa ating Pangulo. Si Widodo, ng Indonesia. Yeah. Believe na believe Ang kay respeto, Duterte. di ba, Ka Eric? Ang isa sa mga bagay na hindi... I remember one time during his campaign period, Ka Eric, dun sa harapan ng Luneta Park, what do you call that? Sa, Yung Quirino Grandstand. Yeah, Quirino Grandstand. Tama. There was a time that he said that because he cannot cross this line, because once he crossed this line, that's an like a playground for assassination na sa kanya. Kasi may security Oo, may limit. security limit lang. Pero sabi niya, okay, I don't really care about my life. I'm willing to risk my life for every Filipino. I will cross this line. Nilapitan niyang tao. Barilin niyo kung gusto niyo At barilin. lumapit siya sa mga tao. Yes, lumapit siya. Kahit barilin siya. Isang mga patunay na yun kung gaano inaalay ng isang tao. Wala siyang pakialam sa kanyang sarili, Ka Eric. Ayun ang At totoo. during that time, hindi pa siya presidente. Hindi pa presidente, Ka Eric. Wala pa siyang presidential security Yes. group na mga gwardya. Tama. Yes. Ito lang ang pasimplehin namin ni Brother Franco at ni Miss Ina. Why a former President Rodrigo Duterte, or a political leader for that matter, like Rodrigo Duterte remains popular after even is out of office anymore, or already, wala na siya sa opisina niya sa bilang Pangulo. Number one, dito niya ako napabilib, and I think maraming Pilipinong bumilib dito. Napapahiya tayo sa buong mundo at napiperwisyo natin ang ating mga overseas Filipino workers, mga expatriates na nagta-travel sa airport dahil sa mga laglag bala. Yes. Sa loob ng Grabe 3 or 4 na taon hindi na-solve ni late President Noynoy Aquino. Nakakahiya. Ang daming biniktima ng sindikato na ito kay Rodrigo Duterte, 3 days tapos. Tigil ang laglag bala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Where can you find that kind of leadership? Number 2, nang sinabi niya na talagang magiging matiwasay ang mga barangay iskinita at wala nang maghahari-arian ng mga maton at drogista sa mga barangay at ligtas na makakalakad ang mga mamamayang sumusunod sa batas. Ginawa talaga niya ng totoo. Oo, may mga nangyaring namatay, may mga nagreklamo, may mga namatay din na pulis. But there are the courts that you can go and complain. Yeah. Yes. Pero overall, automatic in a matter of 3 months na umupo siya. First 3 months niya, 68% ang ibinagsak ng National Crime Index. Yes. Nationwide. Lalo na ang rape,
ang homicide, murder, and robbery. So, ibig sabihin, natakot ang mga kriminal talaga sa kanya. At sa aking pamilya, 7 sa mga pinsan ko ang tumino at iniwan ang droga at sila ay naging matinong mamamayan dahil naging presidente ang isang Rodrigo Duterte. Dahil ba sa takot? Fear factor. Fear factor. Yan, And dali na respect natin yan. sa batas. Okay. Dali na natin yung ganyan talakayin sa fear factor, no? Kung saan, ayun naging pahayag ni VACC Boy Evangelista na parang nawawala na ng takot ang mga kriminal. Nakikita naman natin na sunod-sunod. Kaya Eric, for example, balikan ko lang yung sa nangyayari sa ating airport. Alam mo ba na maraming nagre-reklamo sa customs? Oh, grabe. Yung Oh, balikbayan isa pa. boxes. Yung ano, Binubutas. diba, kumain ng... Yung balikbayan boxes ka, Eric. Officer? Ngayon, maraming Yung nagre-reklamo pero naglulok ng wala. pera, Frank, na Chocolate dollars. daw, sabi. Oo. Maliban doon. Yung mga Eric, alahas, relos, Dami. nawawala. yung kinukunan na ito ang naalala mo, nung nagsabi si Ka Eric, kung kayo'y nakita ng ganyan, ay mag-ingay kayo. At sampalin nyo. Gamitin nyo ang inyong karapatan na mag-ingay bilang isang Pilipino kung dyan sa airport na huwag kayong tumahimik. At sabi niya, pupuntahan ko kayo. Pupuntahan ko kayo. Pero ngayon Ka Eric, ang masaklap. Nangyayari pero wala daw inilalabas. At tahimik Correct. pa rin Ka Eric. Fear At factor. maraming nangyayari na kinukunan niya ng mga Exactly. balikbayan boxes. At pati mga abusadong pulis nawala sa panahon niya, Frank, natakot sa kanya. Naalala mo, Frank, ang pinakareklamo noon ng protector ay mga pulis. Inamin naman niya ng PNP, even si Bato de la Rosa, ng siyang chief PNP. But under his leadership, yung mga tiwaling pulis at mga involved sa droga, Frank, ubos, tanggal, alis, at tumiklop. Yes. At sana hindi na makabalik. Sana. Ang bilibid. Yes. Lahat na yan, ang mga malaking Chinese drug lords dyan, ay inisa-isa yan at pinaghihiwalay at pinutol ang kanilang sungay na dati na mayagpag sa panahon ni Laila de Lima ng siyang DOJ Secretary. At meron din Yun. impormasyon ka, Eric, di ba? Na kumakalat. Ito yung presyohan ng illegal na droga Ayun. sa cocaine. Kung dati, though meron pa rin, kasi di naman basta-basta mawawala, kaya humingi ng tawad din ng ating Pangulo, pero he did his best. Former President Rodrigo Duterte. Doon dati ay nasa 5,000 ang gramo, kung di ako nagkakamali, ng cocaine. High-grade cocaine yan. High-grade cocaine. Ngayon ka, Eric, sa sobrang dami ng supply daw, ay bumaba from 5,000 to 900 pesos. Less than 1,000. So everyone na gustong makaano, Ng droga. ibig sabihin, grabe ang supply. That's the equivalent kung bumaba eh. Oo. So, Diba? Ito malinaw yung ito isa ng sa mga mga- indicators, Frank. Ang Yeah. fear factor na wala. Ang isa pang nagugustuhan ng taong bayan, Miss Ina, bago tayo lumipat sa isa pang mahalagang talakayan, sa seryoso na looming impact in effect ng El Nino at jeepney phase-out at anong dapat ihanda natin, ito pa, si Rodrigo Duterte nang siyang presidente po. At nang sinabi niya na lumapit sa kanya ang mga nandaraya sa buwis. We will mention Mighty. Yes. Mighty Tobacco. Sapagkat ito, Frank, open knowledge ito, news ito. At nakikipag-ariglo sila noon sa kanilang tax delinquency na dinaya ang buwis at iba pa, mga kaso sa smuggling. Si Rodrigo Duterte ang nagpatupad na bayaran nila ng bilyon-bilyon ang kanilang buwis at in spite of the attempt na siya ay i-bribe. Hindi lumusot. Even ang PAL, if I'm Even not ang Philippine Airlines sa kanilang paggamit nila, ginoong lusyutan ng kanilang kakulangan sa buwis at mga pagbabayad sa revenue sa gobyerno sa Terminal 3, nagbayad ng buwis. Dahil lamang Billion din. tinawagan sila at pinaabutan na gusto ng presidente na magbayad kayo ng inyong mga utang, otherwise i-take over ang Terminal 3 na yan at matitigil ang inyong operation. Ano pa? Nang mag-attempt na magpatupad ng paniningil sa buwis, sa metro ng tubig, more than 12 pesos dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Court sa Singapore. Ang Manila at Maynilad Water, Brother Franco, ng mga malalaking oligarkiya, Pangilinan, Ayala, Lopez. Sino ang pumigil nito? At sinabing subukan nyo at ako at ang pamahalaan ay maninindigan na matitigil ang inyong paggamit ng tubig na pagmamayari ng taong bayan, which is a patrimonial right and patrimonial source ng natural wealth ng bansa. Tumigil at hindi na ipatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na paniningil sa tubig na presyo dahil lamang sa kanilang pagrespeto, paggalang at pag-aalangan na abusuhin ang ordinaryong mamamayan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, naman. hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas.
hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay, o sino pa man, pulis at military, walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. May dugtong lang ako kasi naalala ko to dahil lang komento natin mga kababayan noon. Taga Mindanao kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero siya lang ang nagkaroon ng will na ipalinis ang Manila Bay at ang Boracay. Exactly. Grabe Miss din yung Ina, pinagdaanan mo pala. never done before. Miss Ina, napunta malapit ito sa lugar ko, Brother Franco, ang Boracay. Ang malalaking hotel at resorts dyan, abusado. Sorry sa kumakain. Ang kanilang waste, direkta yan, nakabaon, nakatago, pero ang buga sa dagat. Sino nagpasarado para sila ay tumuwid ang mga kanilang illegal construction at illegal na mga disposal ng mga dumi ng kanilang negosyo? Rodrigo Duterte lang ang gumawa niya. Yes. Actually, gusto lang may dagdag ka, Eric. Siyempre, kahapon, even nung Pasko, yung pinaayos na Manila Bay ay dinagsa ng maraming nating kababayan. Na dati Yan siya ay ang kaganda. pinupunasan na walang saysay daw. Oo. Di Ba? Pinaganda. Yung Ayun ang Dolomite pagbabago. Beach na Yung sinasabi. Dolomite Beach, yung Dolomite Ginamit ng CPP na sinisiraan ng CPP, NPA, Oh, nila, dahil daw Franz ito Castro, ay... nila. Oh, yan, mga solsolero. Gusto at kasi nila yung mga madudumi, di ba? Oh, tama. And PRRD increased the salary of teachers and Yes. soldiers Nurses and pa. policemen. Nurses pa. And nurses pa. From 7,000 and 8,000 range, naging 16,000 to And I think 18,000. yung buong Laki, government diba? employees natin, di ba? Meron tranche yun eh. sa kanya. Pinalaki ka, Eric, di ba? At ito pa, Frank, ang hindi makakalimutan ng taong bayan. Sa Iraq at sa Syria, Yes. 3 taon di matapos-tapos ng digmaan sa ISIS. Sa Marawi, 4 na buwan tinapos ni Rodrigo Duterte at ng pamahalaan. Ang dami talaga. Bilib at saludo ang malalaking bansa na natapos natin ng mauti ISIS at DI Daula Islamiyah na mga pagkilos sa digmaan sa Marawi at na-handle ng maayos at na ipakita ni Rodrigo Duterte na alam niyo kung saan nangyari ito, Brother Frank? Nasa Moscow siya. Nang nilusob ang Marawi ng ISIS Mauti Group. Yes, the day, no? At the day na imimit niya si Putin, he canceled immediately the meeting with Putin at umuwi siya at hinarap ang krisis na ito. That's Rodrigo Duterte. The Yan. kind of decisive leadership na hinahanap ng mamamayang Pilipino. Of course, hindi siya santo. Yes. Hindi siya santo papa. Hindi siya Diyos para hindi siya magkamali. But for all, the overall assessment impact ng kanyang pagiging Pangulo, that kind of political leadership, lalo na sa CPP, NPA, NDF, Yun ang paborito ng part. yun. Ilang porsyento ba ang dumapa ng NPA? 80% ng bumaba siya, lugmok ang NPA at ang kanilang naghihingalong kilusan ay hindi na makahinga, ngayon lang nagre-recover dahil sa kanilang unholy alliance with the Speaker of the House at nagagamit nila ang lower house sa Kongreso para magmaniobra. Under the time of Rodrigo Duterte, ang kanilang bogus at peke na peace talks hindi naka-take off. Teka lang, ka Eric, mayroong napansin kababayan natin dito. Sabi niya, bakit parang year-ender to ni Pangulong Duterte? Ay, hindi natin maiiwasan po sapagkat kailangang malaman ng taong bayan ano po ang mga dahilan. Bakit wala na siya sa kapangyarihan Yun. at si Duterte pa rin ang hinahanap ng mga tao. So sana po huwag kayo magdamdam yung mga nasa administration na ito. We are not comparing things. We are making objective reality check na dapat paghalawan ng lessons ang mga aral ng mabuting pamamahala so that mas lalo pa itong ma-improve, not to become jealous or insecure about this. Ang isang matinong leader ay hindi nakakaramdam ng jealousy. Ang matinong leader na may misyon na ang layunin ay paglingkuran at ayusin ang bayan at ang mamamayan ay paglingkuran ng totoo, you will never feel jealous or insecure doon sa mga naunang leaders na pwede mong halawan ng tamang aral ng pamamahala upang mapa-improve pa ang ating bansa. Because after all, our country is not about the persona of the president. Yes. Leadership in government is about the mission and program of the government kung paano mo ito ipatupad, Brother Franco Misina. Yes, kaya nga ka, Eric, isa lang din sa, syempre, naalala ko ba sa ating former president, isa sa mga Pinay na na-involve lang sa illegal na droga, ka, Eric, sa China, ay, I think, hinatulan na ng Sa Indonesia. Indonesia ba ito? Si Velasco, mga apelyido. Velasco, isang ina? Mary, no. Yeah. May recently lang. Velasco ang apelyido. I think may recently lang. Indonesia, I think China or... Pinunta Pero na ang kinausap ito- niya si Widudo. Indonesia. Ngayon. Asa ngayon? Bago. Ngayon, bago. Okay. Kung dati gano'n na nangyari, kinakausap ng ating Oh, Pangulo. kinausap niya si Widudo. Pinausap.
ngayon may balita na isang Pinay na yun nga, hinatulan ng pitay. Parang drug trafficking ang kaso. Pero ang drug lord sa Pilipinas ay naka-aircon pa daw. Kay China. Nakabalik na ba mga aircon nila doon? Ako yung magsalita nakita ko patungkol ka, Eric, Last pero month, Baka Frank, ang pwedeng binanggit at mabisita. kinonfirm yata yung mga pool. alam naman ka, Eric, ng ating mga kababayan kung ano yung naging laban natin sa Bilibid. Alam kung paano nilinis ng ating Jacuzzi Pangulo pa sa loob. ang Bilibid. Aircon na pala ulit. Ako mismo nakita ko dahil pinasok ko kung ano ang kalagayan ng mga gumawa Chinese ka ng drug lords special Wait dyan. lang, sabihin mo muna kung ba't ka nakapasok doon. Naggawa po siya ng ano. Yan, gumawa ako Special ng report. special report. Kasi pinapakita natin sa panahon ng ating former president ang transparency sa loob ng piitan, sa loob ng New Bilibid Prison. Dito, kaya nga nagre-report ako kung paano nila binaklas ang libo-libong mga kubol. Na naging parang mini resort sa loob ng Bilibid. Isipin mo ka, Eric, ang kubol nirerentahan magkano? Isang kwarto per unit. 15,000 naman. 15 umaabot pa ng 200. Depende Pag sa buhay, laki. Pag high-end. Pag high-end, pag may May aircon, mga amenities. 200. Ayan ang isa sa negosyo sa loob ng piitan. At yun ay ipinatupad ng mga dating opisyal ng Bilibid. Yan ka, Eric. At kinonsinti ng dating DOJ Secretary na ngayon ay nagmamalinis. Ang Yes, pangalan niya ay Laila, the frailties of a woman de Lima. Meron siya famous line eh. Pangalan na lalaki, hindi ko lang maalala yung pangalan. Janelle. yun yung isa ka, Eric. Siyempre, Bakit? Eric, tayo'y, gano'n ka-importante sa atin yun ka, Eric, di ba? Na yun kasi headquarters yun eh, ang Bilibid eh. Kaya nga Pero bakit binukad mahalagang yung punto matrix. mo, Frank? Yes. Sapagkat ang New Bilibid Prison at ang Bureau of Corrections ay supervisory agencies under the Department of Justice. Correct. Napakahalaga ng papel ng DOJ Secretary. Kaya ginanglay na dilima, hindi mo masisisi ang mga mamamayan na hindi sila natutuwa na nakalabas ka sa kulungan. Yes. Kaya, isa lang yun sa mga bagay na ating kinakaharap ka, Eric. At syempre, alam naman natin kung gaano kasama ang naidudulot ng illegal na droga. Kaya naman pangunahin itong nilalabanan ng ating former president. Correct. At isa At sa mukhang mga... Frank yan dyan sa minahal ng todo. Yeah. Marami siya naging kalaban dyan. Lalo na yung mga involved talaga sa droga, may mga namatay, nakulong. Pero ang sambayan ng Pilipino overwhelmingly tinanggap nila. Yun ang tinatawag nilang necessary force of rule of law in our country na kaya yang ipatupad ni Rodrigo Duterte. Pinagbawal ni PRRD na kunin ang passport at cellphone ng ating mga OFW sa Middle East. Yes, ipinaglaban niya yan. At Frank, nung nangyari na isinilid sa freezer ang ating OFW sa Kuwait, automatic, walang second thought, pinasarado niya ang deployment ng OFW sa Kuwait at umiyak siya na sinabi niya, tao pa ba kayo? How barbaric a man can be and can become. Why can you treat people like our Filipino workers in your country na nagsisilbi sa inyo? Those are the words of Rodrigo Duterte, Frank, nang isinilid sa freezer ang isang OFW natin sa Kuwait. Yan ang Rodrigo Duterte. At lastly, gusto ko itong banggitin po sa inyo. Sa CPP, NPA, NDF, nakipagkaibigan siya not because he wants to conspire with them. He wants to give them a chance to be part of the government at iwan ang madugo at armadong paglaban sa gobyerno. 4 or 3 na cabinet post ang ibinigay at several scores of undersecretary and assistant secretary positions sa maraming agencies of government. Anong nangyari? After 2 years, walang ginawa kundi i-infiltrate ang gobyerno, kumuha ng pondo, lokohin ang pamahalaan, and enough was enough. Rodrigo Duterte led the creation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ito ang dahilan kung bakit nagalit sila kay Rodrigo Duterte, Brother Franco, and Miss Ina. At ang panghuling punto natin dito, sana marinig po ito ninyo, hindi po dapat nagbabangayan ang DDS, diehard Duterte supporters at mga loyalista ng Marcos. Let's give it to the man. Siya lang po ang presidente na pinanindigan niyang ipalibing sa libingan ng mga bayani ang tinatawag na diktador ng mga CPP, NPA, NDF at ng mga kalaban nila, mga dilawan na mga politiko at grupo. Si Rodrigo Duterte nagtaya ng kanyang karangalan bilang Pangulo at
kanyang ipinatupad ang batas na naghahayag at nagpapahintulot na pwedeng ilibing si Apolacay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Don't take that away as a real stand of a true leader sa pagkilala sa mga previous leaders na kanyang nirerespeto at itinaya niya ang karangalan ng kanyang pagkapangulo given the fact na yung ganyan na uri ng desisyon ay palibing sa libingan ng mga bayani. Si Apolacay Sr. Marcos ay isang very divisive and polarizing political issue. But Rodrigo Duterte took the challenge and he stood by the law. And so, ang tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi kayang maipalibing ng pinsan nito na naging presidente na si Fidel Valdez Ramos ay kayang panindigan ng isang Rodrigo Duterte. Dahil para sa kanya, ito ang dapat tamang gawin ayon sa batas at ayon sa pag-aayos at pagtutuwid ng kasaysayan natin. Don't take that away as a reality na nangyari under Rodrigo Duterte.